Hi guys, may buntag sa tanan. So karong adlaw mag-cooking show na pod ko. So mag-cooking show na naman ako guys para sa inyo. Kahit hindi naman talaga ako pang cooking show. Pero gagawa nga lang talaga ako ng pagkain namin for today. Mabilisang lutuan lang guys kasi lagi kong hinahabol talaga yung oras ko. And of course para makatipid kami sa kuryente, dyan pa rin kami sa stove namin nagluluto. Ang lulutuin ko today is yung stir fry lang na chicken. Yung chicken na ginamit ko dyan is yung giniling na chicken. Galing doon sa Habikiru Wakapaika. Pati yung vegetables guys na hinalo ko dyan. Nanggaling din yan doon sa Habikiru Wakapaika. Alam nyo ba, isa sa mga hindi ko talaga gusto kapag nagluluto ako is yung aftercare. Ayoko talaga maghugas ng mga pinggan guys. Dati meron akong dishwasher nung hindi pa kami sa countryside nakatira, pero nung andito na kami sa countryside, manual talaga guys kasi masyadong maliit yung kitchen namin sa countryside, tapos wala talaga kami maraming space. Hindi naman kasi sa amin tong bahay na to, kaya dili jud mi makabuot-buot kung unsa among gusto buhaton. Unya mahal pud kayo ang machine or ang dishwasher, so kailangan jud i-remodel ang kitchen aning balay ni Lola kay gamay jud kaayo siya. Tiis-tiis na lang muna hanggang sa magkaroon kami ng aming bahay. Pagka kinabukasan guys, of course, kusina pa rin ang trabaho. Walang katapos ang kusina na trabaho talaga pag nasa bahay. Linis ng bahay, kusina, laba. Ay naku, chimay. Pero ganyan talaga ang trabaho guys pag nasa bahay. Paulit-ulit lang naman. So magluluto lang ako today talaga ng adobo. Hi guys, good morning. Sobrang foggy sa labas ngayon and tulog pa si Nico. Pero magluluto na ako ng aming lunch. Gagawa lang ako ng adobo, yung karne na nabili namin sa Habiki. Hindi yung gagawin yung adobo. Konti lang siya but it's okay kasi pang isang lutuan lang talaga yung mga portion dito halos. Ayan na yung aking pork guys. Ayan na yung isusunod ko after dun sa aking eggs. Ibabad ko lang muna siya sandali sa toyo na ganyan lang. Hindi talaga siya yung super babad kasi konti lang naman yung nilagay ko na toyo and suka. Tapos nilagyan ko rin pala siya ng cinnamon para maubos na yung cinnamon dito namin sa bahay kasi wala akong pinagkagamitan doon. And masarap naman yung cinnamon sa adobo talaga. Ko pala nagda-dry ako ng mga chili and nung sweet peppers. Ganito ko siya dinadry guys. Nilalagay ko siya sa isang tray. Yung stove namin guys is mainit naman siya dito na sided, pero hindi siya sobrang init talaga. So yan nag-dry na siya. Pero hindi pa siya sobrang dry talaga. Pero okay lang na nag-brown siya or nag-dark yung color guys. Kasi parang magkakaroon siya ng smoky flavor. Ito is hindi pa siya masyadong dry. So habang yung stove namin and yung fireplace is magiinit naman ito dito. So ito pala yung mga chili, hindi ko na siya binuksan para hindi magsilabasan yung seeds niya, para pag nag-grind ko is kasali din yung seeds kasi yung seeds naman talaga din ang nagbibigay ng anghang. Tapos yan na yung aking mga herbs. Ito is oregano, 2 oregano, isang Team Yummy or yung thyme, tapos yung basil. Ito na nga guys, gumagawa na ako ng breakfast namin. So yung mga itlog na pinakuluan ko kanina or yung hard-boiled eggs is binalatan ko, tapos minash ko lang siya gamit yung potato masher kasi gagawa ako ng munavoy. Sa paggawa ng munavoy, kailangan mo ng hard-boiled eggs, butter, konting salt, and konti din na pepper. Yun lang ang kailangan doon. Itong munavoy is ginagamit namin siya pampalaman sa tinapay. Specifically doon sa karyalan piraka, rice pie, or yung risi piraka na tinatawag namin dito. So ito na yung karyalan piraka guys, or risi piraka, or yung rice pie, na meron siyang munavoy.
So, yung Munavoy is, ano lang siya, butter egg. Ganito usually kinakain ng mga Finns, yung rice pie. And yung rice pie pala guys, yung bottom nito is gawa siya sa rye flour. Rye bread, ito siya na flat. Tapos nilagyan siya ng rice. Tapos ginawan siya ng pleat sa sides. Tapos nilagyan ng butters. Tapos nilagay sa oven. Rice pie with Munavoy or egg butter. Good morning, Anika. What will you say? Good morning. Nika's making coffee. How to make coffee, Nico? It's unhelpful. Nika on help. Englaniksi. It's easy. Easy peasy. Easy peasy. Yeah. That's the coffee from Haviki, Ekonin. I think. Yeah, it's still from the Haviki. So, ito na yung aking adobo na may cinnamon. Mga na tagpaniod to, guys. Nagluto din ako ng patatas, guys, para kay Nico. Ito yung mga patatas na nanggaling pa sa Haviki Ruaka. And ito pa yung ibang patatas namin dito. Sobrang dami pa yung iba. Tumubo na talaga yung iba, guys. But that's okay. We can still use and cook them. Pero pag hindi na talaga kaya, yan na yung mga itatanim ko para sa spring. Yung sili o sili. Kesa sili. Hindi sili na maanghang, guys. Isda siya. Ayan o, na puti. Naka-preserve siya sa onion, mayroong carrots, and pepper. Ayan. Sili. Ito yung galing sa Haviki Ruaka. Kesa sili. Ni Anika is rice and adobo. Mga unta, guys. Mga unta, guys. Actually, tapos na akong kumain. Nunood kami ng vlogs ni Nico. Mga vlogs ng mga foreigners or yung mga Pilipino na andoon sa Pilipinas. Nakakaingit kasi. Andoon sila. Andyan kayo. Andito kami. Kami kaya ang saging na poisonous, guys. Nakahilo daw ni saging, ah. Lami, ah. Naunta. Ay, naparik ko sa adobo. Medyo maalat yung aking adobo, guys. Naparami yung aking toyo. Hindi ko na siya nilagyan ng salt. Pero maalat. Konti lang kasi yung karne. Pero okay lang kasi meron namang rice. So, the next day, guys, ang ginawa ko na naman is yung mga spinach or yung mga baby spinach na nabili ko doon sa Haviki Ruaka Paika. Sobrang ang dami ko nang nakukuhang spinach, guys, and natatago ko talaga siya. Ang ginagawa ko dyan is binablanch ko siya, tapos nilalagay ko siya sa freezer for future use. So, maraming pwedeng gawin sa spinach. Pwede siya sa smoothies, pwede siyang ihalo sa mga pies, sa mga lutuin na mga panggisa-gisa o kaya sa munggo. Napakamahal kaya ng dahon na yan, guys. Yung bag ng baby spinach dito sa amin, almost 2 euros or more than 2 euros yan per bags, guys. Depende kung gaano kalaki yung bag. Pero usually, about 1 to 2 euros. So, sa atin dyan sa Philippines, about 120 to 150 pesos na rin yun. Dahon lang ito, guys, ha. Of course, yung mga hindi magagandang pieces, guys, is itatapon namin yon and hindi na namin yung gagamitin. Pero, isisave pa rin natin siya doon sa bio-waste natin siya itatapon para maging fertilizer and magamit natin siya sa garden kapag nag-gardening tayo sa summer.
So, hinugasan ko lang muna yung mga dahon. Tapos, pag may nakita pa ako na medyo bulok na, tapos nag-yellow-yellow na gani siya, guys. Yun, tatanggalin ko rin siya talaga kasi hindi ko na siya isasama dun sa mga baby spinach na iba-blanch ko. So, nilagay ko lang siya dyan sa pot ko, guys, na may apoy na yan dyang stove namin sa ilalim. Mahina lang na apoy kasi hindi naman kailangan na sobrang malakas din talaga ang apoy nito. Kasi mabilis lang ito maluto, guys. Matanggal lang yung kanyang water content or magtubig lang siya sandali. Nilagyan ko pala yan siya konti ng tubig, guys. Tapos magtutubig rin talaga yung spinach kasi marami siyang water content. So yan na nga, parang kuha na siyang warag na naluyat na siya, guys. Unsa ba na sa Tagalog, guys? Nakalimot man kung saan na siya sa Tagalog. Basta natanggal na yung ano niya, guys, tubig niya, na blanch na siya ng konti, mga 1 to 2 minutes lang or less than 2 minutes, guys. Tapos si-strain ko lang yan siya, tatanggalin ko yung kanyang water content. Pero hindi talaga lahat ng water content na tinatanggal ko. So, meron ako dyan mga puto molds. Yan yung ginagamit ko sa paggawa ng aking mga puto cheese. Yan yung gagamitin kong mold, guys, sa aking baby spinach. Ngayon, arte-arte pa ko diya kainit kaayo, guys. Sobrang mainit. So, nagsong-song pa daw ko. Pero actually, kinamay ko na rin dyan, guys, kasi hindi na talaga makaya na magsong-song pa. Uy, arte-arte pa. Kaya magapi mo kaon, ani. Halos lahat talaga ng pagkain na nakukuha or nabibili namin doon sa Haviki Ruacapaica, ginagawan ko talaga ng paraan para hindi siya masayang. Ito na yung aking mga spinach. So, na-blanch ko na siya. Wala akong nilagay na salt and pepper. Binlanch ko lang siya. Tapos, tinanggal ko lang yung excess water niya. Pero hindi ko talaga siya pinigang-piga na natanggal lahat. As you can see, pag press ko yan, meron pa rin yan siyang water. Yan. So, ang gagawin dito next is ilalagay ko to sa freezer. Tapos, kapag matigas na siya, guys, tatanggalin ko siya dito sa kutsinta mold ko. Ito na yung ginamit ko para madali siyang matanggal. Tapos, ilalagay ko siya sa ziplock na bag na nakashape na siya na ganito. So, pag gagawa ako ng smoothie, isang portion na ito na nilalagay ko sa smoothie. Kaya kapag magluluto ako, madali na lang siyang kunin. Kasi nga, hindi na siya nakabuong, yung maramihan ba. Yung nakaganito na siya, naka-portion para madali na lang siya bunlutin pag gagamitin na sa pagluluto or sa paggawa ng smoothie. Pagka the next day na naman, guys, gumawa na naman ako ng pagkain. So, ito na naman, nagluto naman ako dito ng mushroom. Tapos, nilagyan ko pala yan siya ng pork or yung pulled pork galing doon din sa Haviki Ruacapaica. So, yan lang usually ang ginagawa ko, guys, stir fry. Kasi dito sa bahay, hindi masyadong masabaw ang mga tao dito. Pero kung ako papipiliin, mas gusto ko talaga magsabaw. Pero of course, mas lamang man siniko og anika, guys, para sa ako. So, sila na lang dyan ang pagbigyan. So, mabilisan lang talaga ako magluto kasi lagi talaga ako nagkahabol ng oras. After dito, guys, na nagluto ako, papasok pa ako ng trabaho. Masarap naman talaga sa feeling na magluto sa bahay, guys, kasi alam nyo, mas nakakatipid kapag lutong bahay compare sa kumakain sa labas. So, ito nga, gumagawa ako dito ng potato na meron siyang cream. So, hinalo ko lang yung lahat ng cream na nabili ko doon sa Haviki Ruacapaica, guys. Hindi ko alam ano magiging lasa nito, pero I'm sure it's okay. Basta matunaw sa tiyan, okay ran na unya. Siniko po, guys, di din maarte siniko sa mga pagkain. And itong ginagawa ko pala na potato and cream, guys, masarap din pala talaga yung resulta niya. Kasi yung first cream na nilagay ko, meron siyang chives. Tapos, meron ding tomato yung isang cream. Tapos, yung isa is plain lang din talaga siya. So, yun nga, nilagay ko nga siya sa oven para i-bake for about 1.5 to 2 hours or hanggang sa mag-brown yung top. So, ito na naman, ito yung manok na nanggaling din doon sa Haviki Ruacapaica, guys. Hinugasan ko siya kasi sobrang maanghang. Hindi makakain si Anika kapag sobrang anghang. Kaya, ina-adjust ko rin talaga ang lasa ng mga pagkain. Kasi minsan, hindi ko rin gusto yung halo ng pagkakagawa ng mga fins, napaka-bland or minsan naman sobrang anghang. So, nilagyan ko lang siya ng konting salt and pepper. Tapos, yung itlog din, guys, na ginamit ko dito, galing din sa Haviki. Tapos, nilagyan ko siya ng cornstarch. Tapos, tinay-massage ko lang, guys, para mahalo-halo siya ng maayos. So, yun nga, naglagay na ako ng oil doon sa aking frying pan. Tapos, pinrito ko na siya.
ito na lang yung natira sa mga cookies, guys, and chips. At yung uy, upo na yan. Aya. Nani? Taso. Kitos. Si Tantanan. Kitos. Mag-MC tarwata, malaki na siya. Pimo is looking at our food, Daddy. A? Wah! Naupo na, guys. Kitos. Ito ng taso. Kitos. Pimo is going on holiday. A kanin, Pimo? She's going holiday for a very long time because it's not hunting season anymore. So she'll stay at home and chill until next hunting season. Ang mga peppers namin, guys, nag-shrink na siya pero hindi pa talaga siya ganun ka-dry. Mga unta, guys. Ito na yung pagkain namin today. Plus, meron din kaming rice. Kasi si Anika ayaw niya ng patatas na merong cream. So, ito na yung potato with cream natin na baked siya. Yung chicken, tapos yung pork and mushroom. Mga unsa mi, guys, bago ako pumasok ng trabaho. Half day lang din si Nico sa forest today kasi isa lang nga yung car namin. Ay, si Maring Pen pala yung dyan sa TV. Pinapanood namin yung video niya palagi, pati kay Karya din talaga. Inaabagan ko yung kay Quenny talaga ngayon kasi nasa Pinas siya, di ba, nagbabakasyon siya. Tapos, inggit na inggit kami, guys, kasi tagal ko na hindi nakaka-uwi ng Pinas, buti pa sila nakauwi. But, yeah, dala ni Nico yung aming juice na nagawa namin kahapon. So, yan yung aming pangtulak. So, mga unsa mi, guys. Pinota ka habisyon lah. Kita steady. Ito. So good when it's so cold. It good? Hindi pa talaga to sila Quenny nakauwi ng Pilipinas, guys. Tapos na ako kumain. Bilisan lang. Kasi may trabaho pa ako. So, pasok na ako ngayon. I'm so full.